Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Batangas, may isang lalaking kilala ng mga taga roon bilang Jello. Ang tunay niyang pangalan ay Jello rin, pero ang palayaw na iyon ang mas kilala sa lahat. Si Jello ay isang taong diretsyo, masipag, at may kakayahang magtayo ng kubo sa loob ng 2 araw, pero sa isang gabi naman, kayang niyang uminom hanggang sa makalimutan ang sarili niya, at kinabukasan ay siya rin ang nahihiya sa sarili niya. Kasama siya sa mga taong may kwento tungkol sa traktora, gubat, at mga babae. Lahat ay simple at walang komplikasyon ng syudad. Isang gabi ng Agosto, nagtipon-tipon sila sa bakuran ni Jello. Ang hangin ay maihalimulyak ng dayami at usok mula sa ihawan. Ang mga asawa ay nag-aasikaso sa kusina habang sila ni Jello ay naghahanda ng mga pampalipas gutom, nagtatawanan habang umiinom ng lambanog. Napansin ni Joel, ang kasama ni Jello, na tila palihim na nakatingin sa kanya si Katya, ang asawa ni Jello. Hindi lantaran, pero parang hindi niya matanggal ang tingin sa kanya. Si Ana, asawa naman ni Joel, ay nagkukunwaring hindi nakikita ang mga palihim na titig na iyon. Biglang pumutok si Jello, sige, punta tayo sa paliguan, ang init ay parang apoy pa rin, at syempre, may dahilan tayo. Sa baryo, ang paliguan ay hindi lang basta paliguan, ito ay parang bar, restaurant, at simbahan ng mga kalalakihan. Pumunta silang lahat, kasama ang mga asawa, sa paliguan ni Jello. Malalakas ang amoy ng kahoy na oak, ang halimuyak ng dagta, at may timba ng malamig na tubig sa pintuan. Aba, ang lalaki, naisip ni Joel, alam talaga niyang mabuhay. Naupo sila sa loob, at tumunog ang singaw, tumama sa utak ang kalasingan. Nagsimula ang usapan tungkol sa buhay, si Jello ay ipinagmamalaki ang bagong motoblock na binili niya. Natatawa si Joel, parang traktorista na mayabang na yan. Ang mga asawa ay nagtatawanan, nagkatinginan. Napansin ni Joel na unti-unting bumababa ang tuwalya ni Katya, at kitang-kita ito ni Jello pero walang reaksyon, parang sinasadya niyang bigyan ng kalayaan ang asawa. Alam mo, wika ni Jello, hindi rin pala mahina ang mga asawa natin. Naiinitan sila sa atin kahit hindi natin nakikita. Namula si Ana at natawa si Katya. Ngunit sa loob ni Joel, may kakaibang sindak na dumampi, parang may pumasok na hindi maipaliwanag na pinto sa isipan niya. Umiinom sila, nagpapasinaw ang singaw sa paligid. At si Joel ay nahuli ang sarili na nanonood ng mas matagal kaysa sa dapat kay Katya, sa liig niya, sa mga patak ng pawis na dumadaloy sa balat. At ang asawa ko ay nandito lang, naisip niya, ngunit gaya ng kapalaran, si Ana rin ay nakatingin kay Jello ng matagal. Sinubukan ni Joel na aliwin ang lahat ng biro, mga babae, hindi ba kayo mainit? Gusto niyo ba ilagay namin kayo sa ilog para lumamig? Tumawa si Katya, o baka kami na ang mag-isa dito. Ang tawa nila ay parang may tinatago. Biglang sinabi ni Jello, alam niyo ba sa amin dito sa baryo, sabi nila, ang ibang babae ay matamis na pulot. Napahiya si Joel, alam ko na yung mga kasabihan niyo. Pero sa loob niya, muling kumulog ang init, parang hindi biro ang sinabi ni Jello, kundi babala, init, lambanog, dilim, at ang mga isip ay parang kabayo na tumatalon. Hindi alam kung yayakapin si Katya o magagalit dahil kay Ana. Pero walang nangyari, tanging mga tingin at tawa lang ang nagpalitan. Nang lumabas sila sa paliguan, basa, namumula, ang gabi ay may amoy ng dayami at ilog. Ang mga asawa ay nililigo sila ng malamig na tubig mula sa timba habang nagtatawanan. Doon na naintindihan ni Joel na may mangyayari na hindi na mapipigilan pa, isang baso pa, wika ni Jello. Naupo silang apat sa isang bangko sa labas ng paliguan, ang singaw ay parang usok sa apoy. Ang mga asawa ay nakabalot pa sa mga tuwalya, ngunit ang mga mata nila ay kumikislap, hindi alam ni Joel kung dahil sa init o sa iba pang dahilan. Kuya Jello, tanong ni Joel, sa syudad, pumupunta pa ba kayo sa paliguan o sa mga shower na lang? Umiti si Jello, anong paliguan? Lahat ng tao doon puro lakad at bilis. Dito, ang paliguan ay para sa kaluluwa. At doon, naintindihan ni Joel na tama siya. Sa paliguan, pantay-pantay. Ang lahat, pawisan, pula, walang maskara ng lungsod. Dito, totoo ang usapan, muling umupo sila sa loob ng paliguan. Ang init ay tindi na, halos masunog ang mga paa. Kinuha ni Joel ang walis tambo, pinapalo ang sarili sa balikat. Napatingin si Ana kay Joel at mumiti, ngunit nang tumingin siya kay Jello, at muli ay kay Katya, naramdaman niya ang kakaibang tensyon. Ang tuwalya ni Katya ay bahagyang bumaba,
at sa likod ng singao ay may mga bagay na lumilitaw na hindi dapat makita. Nagpatuloy ang pag-inom, ang mga biro ay naging mas matapang. Sino sa inyo ang nanigarilyo noong high school? Tanong ni Jello. Agad umamin si Jello. Sino ang humalik sa ibang babae? Natawa si Katya, nangyari nga. Unti-unting lumiliit ang mga tuwalya, una ay nakalantad ang balikat, pagkatapos ay tuhod, hanggang sa dibdib na halatang halata. Nang dumating ang tanong na para kay Joel, tumingin si Katya ng diretsyo. Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam na kasama ang ibang babae? Natigilan si Joel. Si Ana ay nakatitig din sa kanya. Nagngiti si Jello at naisip ni Joel, hindi na siya makakasilaw kung magsisinungaling siya. Sige, tanggalin mo na, hamon ni Katya. Tinanggal ni Joel ang tuwalya at ang hangin ay tila bumigat. Lahat ay nakatingin. Hindi niya mapigilan ang pagdama ng init at si Ana ay humimlay sa tabi ni Jello nang hindi nagtutol. Ang mundo ay umikot, ang mga hangin ay naghalo, pati ang selos at pagnanasa ay naging isang buo. Hindi na ito laro kundi isang pagsubok. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ang mga bituin ay kumikislap, at si Katya ay dahan-dahang umupo sa tabi ni Joel. Ang balikat niya ay nakadikit sa braso nito, init na parang apoy ang nadarama ni Joel. Si Ana naman ay nakalakad sa tabi ni Jello, at ang tanawin ay parang isang eksena sa pelikula na hindi niya inakalang makikita niya sa sariling buhay. Mga lalaki, wika ni Katya, bakit kayo tahimik? Nagsimula na tayo sa paliguan. Tumawa si Joel, baka mahatulan tayo ng mga tao sa baryo. Hindi nila malalaman, sagot ni Katya, tumingin ang diretsyo sa mga mata ni Joel, na para bang maihamon. Napansin ni Joel ang halimuyak ng balat ni Katya, ang init ng hininga niya, at ang mga tingin na hindi na pawang biro. Ang mga salita ni Jello ay tila mga pako na tumama sa puso, lahat tayo ay mga taong may edad na. Dapat subukan ang lahat para hindi magsisi. Hindi niya nasabi ang pagtutol, sapagkat sa loob, sang-ayon siya, habang unti-unting umuusad ang gabi, natuklasan nila ang isang bagong mundo na hindi na nila maibabalik pa. Ngunit ngayong gabi, tila may isang lihim na nagsisimulang umiikot, isang lihim na magpapabago sa lahat sa susunod na kabanata. Sa sumunod na gabi sa bayan ng Lipa, nagtagpo muli sina Joel at Jello sa maliit na kubo ni Jello, na parang isang kanlungan ng mga lihim. Sa labas, ang mga palumpong ng sampagita ay nagpapalabas ng matamis na halimuyak, habang ang buwan ay sumisilip sa mga dahon na parang nagninilay. Hindi na tulad ng unang gabi, ang hangin ay may dalang kakaibang tensyon, parang may mga salitang hindi pa nais sabihin. Si Katya, suot ang isang simpleng puting blusa na bahagyang lumalantad ang balikat, at maiksing palda na sumasayaw sa bawat galaw ng kanyang mga hita, ay nakaupo sa tabi ni Joel, halos dumikit ang kanyang katawan sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng isang lihim na matagal nang tinatago, habang ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka, tila handang bumitiw ng isang pabulong na salita. Ang kanyang buhok ay malambot na bumabalot sa kanyang liig, na para bang inaanyayahan ang sinumang lumapit. Si Ana naman ay nakasuot ng kulay rosas na saya at puting blusang may kaunting borda sa manggas, na nagbibigay diin sa kanyang payat ngunit mahinhin na pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, ngunit sa bawat sandali ay mabilis niyang itinatago ang kanyang mga damdamin. Sa tabi niya, si Jello ay nakasuot ng simpleng polo at maong na pantalon, ang kanyang mga kamay ay palihim na naglalaro sa mga palad ni Ana, nagpapahiwatig ng isang lihim na koneksyon, habang nagsusulatan ang mga titig sa pagitan nila. Si Joel ay nakaramdam ng kakaibang init sa dibdib. Hindi na ito simpleng selos o pagdududa, ito ay isang halo ng takot, pananabik at pagkabigo. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Katya, na tila nag-aanyaya sa kanya ng isang paglalakbay na hindi niya alam kung gusto niyang tahakin. Alam mo, Joel, wika ni Katya na may halong ngiti at hamon, ang buhay sa baryo ay simple. Pero ang puso ng tao ay komplikado. Nilalaro niya ang dulo ng kanyang buhok gamit ang mga daliri, at ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim ng gabi. Hindi ba't nakakatuwang isipin na may mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyayari? Napailing si Joel at mumiti ng bahagya, parang ikaw ang nag-iimbita ng gulo, Katya. Napatawa si Katya, ako. Hindi naman. Ikaw ang palaging seryoso. Kailangan mo ring matutong magpahinga, sa kabilang dako, si Jello ay tumango, tama si Katya. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho at pagod. Kailangan din nating maramdaman ang apoy sa puso. Nilingon niya si Ana at mumiti ng mailihim na kahulugan. Si Ana naman ay bahagyang yumuko bilang sagot,
habang lumalalim ang gabi, napansin ni Joel na ang mga salita ay unti-unting nagiging mga pahiwatig. Ang mga tawa ay may kasamang lambing, ang mga titig ay nagiging mas mahaba at mas malalim. Ang paliguan sa likod ng kubo ay nag-aanyaya sa kanila na muling magtagpo, isang lugar na puno ng singaw, init, at lihim na mga pangako. Punta tayo sa paliguan, alok ni Jello ng may ngiti, para muling maramdaman ang init ng gabi. Hindi na nagdalawang isip si Joel, bagkus ay sumunod siya, dala ang halo ng kaba at pag-excite. Sa pagpasok nila sa paliguan, ang kahoy na mga upuan ay mainit pa mula sa araw, ang singaw ay nagsimula ng maglakbay sa hangin. Si Katya ay muling nagdala ng kanyang kaakit-akit na aura, ang tuwalya ay bahagyang bumagsak sa kanyang balikat, pinapakita ang makinis na balat na tila sining ng isang pintor. Si Ana naman ay tila isang prinsesa sa kanyang simpleng kagandahan, habang si Jello ay nagpapakita ng isang matatag at maaasahang lalaki. Habang nagpapahinga sa init, nagsimula ang mga usapan na puno ng pahiwatig, mga biro na may halong lambing, at mga titig na hindi na maitago. Ang bawat sandali ay nagdudulot ng mas matinding tensyon, na parang apoy na hindi na mapipigil. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang lihim na kumikilos sa dilim, isang anino na nakatingin sa kanila mula sa malayo, nagmamasid, at naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumingit sa kanilang mundo. At sa pagwawakas ng gabi, bago pa man lumalim ang dilim, isang telepono ang tumunog mula sa malayo, na nagdala ng isang mensahe na babaguhin ang lahat ng kanilang mga plano at pangarap. May nalaman na ako, ang boses sa kabilang linya, malamig at puno ng babala, at sa sandaling iyon, ang mundo ni Joel at ng kanyang mga kasama ay naging isang malaking palaisipan na kailangang lutasin sa susunod na kabanata. Sa sumunod na araw, nagising si Joel na tila may bigat sa dibdib, hindi lang dahil sa init ng gabi, kundi dahil sa mga tanong na hindi niya masagot. Sa maliit na bayan ng Lipa, ang araw ay sumisikat ng matamis, pero sa puso niya, may bagyong papalapit. Si Ana ay tahimik sa kusina, nakasuot ng simpleng t-shirt at bermuda shorts. Ang buhok niya ay nakatali ng maluwag na nagpapakita ng kanyang natural na ganda. Habang naghahanda ng kape si Ana, napansin ni Joel ang lungkot sa mga mata nito, isang lungkot na tila nakatago sa ilalim ng tapang. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Ana. Ana, ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Tanong niya, ang tinig ay puno ng pangamba at pag-asa. Si Ana ay umiti ng bahagya, ngunit may bahid ng pagkapahiya. Joel, alam natin pareho kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Hindi na natin pwedeng balikan ang dati nating buhay. Ang mga salita ni Ana ay malambing ngunit matatag, parang hangin na sumalubong sa kanya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Katya sa kusina, suot ang isang mahabang damit na kulay pula na bahagyang sumasalamin sa liwanag ng araw. Ang kanyang mga mata ay tila mailihim na apoy na nagliliyab, at may ngiti siyang hindi basta-basta na ipaliwanag. Maganda ang umaga, di ba? Tanong niya habang tumitingin kay Joel. Napatingin si Joel sa kanya, at naramdaman ang isang kakaibang tensyon na muling bumabalik. Katya, gusto mo bang mag-usap tayo ng masinsinan? Tanong ni Joel na may bahagyang kaba sa boses. Tumango si Katya at lumabas ng bahay upang kunin ang mga gulay sa hardin, at sa bawat hakbang niya, ang kanyang mga hita ay tila sumasayaw sa hangin na nag-iiwan ng bakas na mahirap kalimutan. Sa gitna ng araw, nagpasya silang pumunta sa isang maliit na karinderya sa gilid ng bayan. Doon, habang kumakain, napansin ni Joel ang kung paano nakatingin si Katya kay Ana, at si Ana naman ay tila may tinatagong lihim na hindi niya kayang itago. Ang kanilang mga ngiti ay may halong lambing at hiwaga, na nagpapahiwatig na may mga bagay silang hindi sinasabi. Habang naglalakad pa uwi, biglang tumunog ang telepono ni Joel. Sa kabilang linya, ang boses ay malamig at seryoso. Joel, may mga tao na hindi mo inaasahan ang nakakakita sa inyong mga lihim. Hindi na ito basta-basta laro. Mag-ingat ka. Nagtaka si Joel at agad niyang tinanong, sino ka? Ano ang gusto mo? Walang sagot at ang linya ay naputol. Ang mga salita ay parang alon na dumampi sa kanyang isipan, isang babala na nagbigay ng takot at pag-aalala. Pagdating sa bahay, nagtipon-tipon silang lahat sa sala. Ang hangin ay tila humupa at ang mga mata nila ay nagtagpo na maihalo ng pangamba at pagtatanong. Si Jello ay nagpakita ng seryosong mukha, mukhang may nagmamasid sa atin. Hindi lang basta-basta usapan ang nangyayari dito, si Katya ay ngumiti ng bahagya, parang pelikula na, di ba? Pero ito ang buhay natin ngayon.
Napatingin si Ana kay Joel, at sa isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng matagal, parang may mga salitang hindi kailanman na ipapahayag, at sa gitna ng katahimikan, isang malakas na kalabog ang bumalot sa pinto ng bahay. Lahat ay napatingin, ang puso ni Joel ay tumibok ng mabilis. Hindi nila alam kung sino ang nasa labas, isang kaibigan ba, o isang kaaway. Ang gabi ay dumarating, dala ang mga tanong na kailangang sagutin. Sa likod ng bawat ngiti, bawat titig, at bawat haplos, may isang misteryo na patuloy na sumusubok sa kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan, at sa pagtatapos ng araw, isang lihim ang nagsimulang magliyab, isang lihim na magpapabago sa lahat, at magbibigay daan sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Sino nga ba ang nagmamasid sa kanila? At ano ang tunay na hangarin ng taong iyon? Hanggang sa muli sa susunod na kabanata ng kwento. Sa pagdilim ng gabi sa bayan ng Lipa, ang hangin ay humahaplos sa mga punong mangga na nakapaligid sa bahay ni Jello. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay malambing, naglalarawan ng isang katahimikan na puno ng mga hindi nasabi at mga lihim na nakatago sa dilim. Si Joel ay nakaupo sa hagdang kahoy sa labas, suot ang puting polo na bahagyang nakabukas sa liig, at maong na pantalon na kulang-kulang ang haba, nagpapakita ng kanyang mga bukong-bukong. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, tila naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Si Katya ay lumabas mula sa loob, suot ang isang mahabang itim na saya at blouse na may manipis na tela, na bahagyang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang buhok ay malambot at malasutla, dumadaloy sa kanyang balikat na parang alon sa dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng buwan, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, na para bang naghahanda siyang bumitiw ng isang lihim na salita. Lumapit siya kay Joel, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Joel, bulong niya, alam kong hindi na tayo magiging katulad ng dati. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at isang kakaibang init na pumapawi sa lamig ng gabi. Napangiti si Joel, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko, Katya. At hindi ko na rin alam kung anong dapat kong gawin. Habang nag-uusap sila, napansin nila ang mga anino sa malayo, ang mga anino na kumikilos sa pagitan ng mga puno, parang mga matang nagmamasid. Hindi nila ito maipaliwanag, ngunit ang kanilang mga puso ay nagmadaling tumibok. Biglang lumabas si Ana mula sa likod ng bahay, suot ang simpleng damit na kulay asul, na nagpapakita ng kanyang payat at mahinhin na pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot. Joel, Katya, may mga tao na hindi lang basta nagmamasid sa atin. May mga balak silang sirain ang ating mundo. Ang kanyang tinig ay nanginginig, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot niya ang mga kamay nila Joel at Katya. Sa sandaling iyon, ang tahimik na gabi ay napuno ng mga pangakong susubok sa kanilang tatlo. Ang kanilang mga damdamin ay naghalo-halo, pag-ibig, takot, pagdududa, at pananabik. Alam nila na ang bawat desisyon ay magdadala ng pagbabago sa kanilang buhay, at sa buhay ng mga taong mahal nila, ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na nananatiling nakatago sa dilim. Isang lihim na magbibigay liwanag o magpapadilim sa kanilang mga puso. At habang ang buwan ay unti-unting lumulubog, isang matalim na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi, nagbabanta ng isang bagyong darating na magpapabago sa lahat. Ano ang lihim na iyon? Sino ang nagtatago sa mga anino? Hanggang sa muli sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa sumunod na umaga, nagising si Joel sa tunog ng mga kuliglig na tila naglalaban sa mga sariwang sinag ng araw sa bayan ng Lipa. Ang hangin ay maihalimuyak ng niyog at sokolate mula sa malapit na palengke. Suot ang puting t-shirt at maong na shorts, naglakad siya palabas ng bahay, dala ang bigat ng mga pangyayari na bumabalot sa kanyang isip. Sa gilid ng bakuran, nakatayo si Katya, nakasuot ng pulang blusa na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, at isang maikling palda na nagpapakita ng kanyang mahahabang hita. Ang bawat galaw niya ay maihalong lambing at misteryo. Hapon na. Joel, bati ni Katya na may ngiting naglilihim. Napatingin si Joel sa kanya, at sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata, parang may apoy na nag-aalab sa pagitan nila. Ngunit bago pa man sumagot si Joel, lumapit si Ana mula sa kusina, suot ang simpleng damit na kulay puti, na nagbibigay diin sa kanyang natural na ganda at mahinhin na anyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit pilit niyang tinatago ang kanyang nararamdaman. Joel, kailangan nating pag-usapan ang nangyari, wika ni Ana nang may bahagyang pag-aalangan sa tinig. Nilapitan ni Joel si Ana at hinawakan ang kanyang kamay. Alam ko, Ana.
hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Sa mga mata ni Joel, may halo ng pagsisisi at pag-asa. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang yabag ng mga paa mula sa labas. Si Jello ang pumasok, suot ang simpleng polo at pantalon, may dalang basket ng mga gulay mula sa hardin. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahagyang ngiti sa mga labi. Mukhang may gulo sa bayan, sabi niya. May mga usap-usapan na may mga taong nagmamasid sa atin, at hindi nila balak magdala ng mabuti. Napatingin si Joel kay Jello, at sa isang saglit, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa kanilang mga balikat. Ano ang gagawin natin? Tanong niya, na may bahagyang kaba. Magkita-kita tayo mamaya sa paliguan, sagot ni Jello. Doon natin pag-uusapan ng masinsinan. Kailangan nating magkaisa. Habang papalapit ang gabi, ang paliguan ay muling naging tagpuan ng kanilang mga lihim at pangarap. Si Katya ay muling nagdala ng kanyang kaakit-akit na aura. Ang tuwalya ay bahagyang bumaba sa kanyang balikat, nagpapakita ng makinis na balat na tila ginawang sining. Si Ana naman ay tila isang diwata sa kanyang simpleng kagandahan, habang si Jello ay matatag at maaasahan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang mga anino ay nagiging mas matindi at ang mga lihim ay unti-unting sumisilip mula sa dilim. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanila. Isang babala na ang kanilang mundo ay unti-unting nagbabago, at ang bawat hakbang ay magdadala sa kanila sa isang landas na hindi nila inaasahan, at sa gitna ng init ng paliguan. Isang pamilyar na tinig ang bumalot sa hangin, hindi pa tapos ang lahat, mga kaibigan. May mga lihim na kailangang mabunyag, at mga laban na kailangang harapin. Ano ang susunod na hakbang ng mga magkakaibigan? Ano ang mga lihim na magpapabago sa kanilang buhay? Hanggang sa muli, sa susunod na kabanata ng kanilang kwento.